BP Inday, lumabas ka lang, manindigan ka, anyway, dinudurog ka na eh. Kaya lang nananatiling nakatayo si BBM, kaya nananatili siyang nakatayo ngayon. Durog na rin pagkatao niya eh. Dahil kontrolado niya ang mainstream at social media narrative and perception. Marami silang trolls, may ginagamit silang machine to shape perception. Ngayon, BP Inday, tumayo ka! Kami nagagaranti rito, may lalabas na 1 milyon sa Luzon, Visayas, Mindanao. Nanindigan ka na. Manawagan ka, dapat the people are swarming over you. Hindi yung maghintay ka pa noong 2028, napakalayo pa rin. Tapos na kami. Baka maubos na tayo sa kakahuli ni Matibag at yung mga ibang baka maubos na yung mga tao sa hate. Marsyano na tayo. Hindi man nila dinideclare, marsyano na tayo ngayon. Ngayon, kung lalabanan natin yan na hindi tayo manawagan sa Vice President, unconstitutional yun. Extra-constitutional yun. Ayaw nating mangyari yun. Kaya, BP Sara, babalik na naman tayo ron. Para mapigilan na itong patuloy na marsyano, tumayo ka na! Yes! Sabi nga nila, tay, paano naman kami? Nakikipaglaban kami, pero yung ipinaglalaban namin, mukhang ayaw naman kaming tindigan. Kaya at least, ito ho, pagkakataong ito, itong pananawagan po ng mga kasamahan po na nagmamalasakit sa bayang ito, ang pagmamalasakit po sa bayang ito ay kailangan po taong bayan at yung tinatawag nating alternative. Tumayo si BP. Yung nasa mga sarili nilang bahay, yung tinatawag ng mga fence-sitter, na silent majority, na may puot sa kanilang puso, may puot sa kanilang damdamin, maglalabasan yun. Kasi kung naninindigan na yung isang vice president, sino pa kaya tayo na hindi natin labas yung sentimento natin? Kaya magpupuntahan lahat yan. Ang tawag yan, spontaneous. Spontaneous reaction. Spontaneous yan. So, hindi tayo matatakot na lumaban kung nanindigan na si Sara. Bakit? Hindi tayo pababayaan ni Sara eh. Mayroon tayong... So, kailangan, BP, maintindihan mo ito. Bago lumubog ang bansa natin, manindigan ka na. Yes! Ano po ang maaaring magiging pangalan ng grupo ninyo, Eric? Okay, ikaw mo na magpaliwanag. Wala pong pangalan eh. Ang pangalan namin ay isang concerned Filipino. Siya, isang concerned Filipino. Siya, isang concerned Filipino. Wala pong importante po, importante yung pangalan. Importante yung message namin sa ating mahal na Vice Presidente. Yun. Na lumabas na siya in the open, call on the people to unite with her and denounce this government. So wala po itong political color, sir. Walang political color. It's for the people. It's for the country. Maliban po kay BP Sara, sino po ang maaari niyo panawagan, sir, para sa mga Na mag-leave. isinusulong po ninyo para mag-leave? Well, unang-una, kung lalabas si BP Sara, hihikayat din namin yung mga senador Yes! na naniniwala sa kanya. We are calling Yung on the mga Senate. congressman na naniniwala sa kanya. And even men in uniform na naniniwala sa kanya. Maninindigan para sa taong bayan. Open. And we believe, sabi natin ni dating Congressman Jing Paras, once the Vice President will join openly and actively in the initiatives of the people, mabubuo po ang pinakamalakas na democratic opposition sa bansa. Yes. Yan ang aming in-expect at sigurado kami magaganap yon. Hindi pa mangyayari na si Marcos ay makakaramdam ng pagkatakot sa pagdansa ng daluyong ng protesta ng taong bayan until there will be a strong leader na mag-unify ng pwersang ito. At yan ang aming panawagan na magiging role ni Vice President Sara. I would like to add to the statement of Congressman Chief. Kami ay bilang Pilipino ay
concern sa nangyayari sa ating bansa. And I would like to invoke yung karapatan namin under Article 2, Section 1. Sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. Sinisira nila ang gobyerno, grabe ang korupsyon, pinagtatakpan ang mga maleta gang. Ano ito? This is a threat to our democracy. And being the highest authority within the state, the body politic, the Filipino people has the moral and legal obligation to defend our democracy. This is perfectly legal and constitutional. So, ito ang ginagawa namin, walang label po ito. We belong to the entire mass of Filipino people. Yan po, to put it in the right context. Maraming salamat. Ayun. Next question, ma'am. Go ahead po. Thank Yes you. po, sir. Mga sirs, ang question lang po is, di ba nag-declare po si VP Sara na lalaban po siya o tatakbo siya as a president on 2028? Is it not enough po ba para kumilos tayo ngayon na in her side? Kulang pa po ba yun? Kulang na kulang po. Ha? Kasi kung leader ka, dapat lumabas ka. Yes. Manawagan ka, dapat the people are swarming over you. Hindi yung maghintay ka pa noong 2028, napakalayo pa rin. Tapos na kami. Baka maubos na tayo sa kakahuli ni Matibag at yung mga ibang baka yes. Sila yung mga tao sa hate. Isa pa, there's a threat by Matibag. Sinasabi niya, although I consider it a bluff, kasi wala naman siyang pinakitang warrant, they were attempting to arrest Senator Ano ba Bato, to? na merong mga lalabas na warrants against other personalities. Yun lang is advancing that, and I don't trust this guy. Because doon sa ginawa niya sa Senado, I was there. I was outside together with the other rallies. Nung mangyari yun. Tapos ang dami niyang sinabi na hindi tugma sa reality. We were near him by a few meters. Tapos wala siyang dalang warrant, and he is trying to effect a warrant na wala namang lawful authorization from the local court. Tapos ngayon, naglawas siya ng istorya na meron pang mga warrants against other personalities. Ito is the foulest I've ever heard from an NBI director. Kaya nananawagan ako kay Atty. Matibag to resign Immediately. immediately. Kasi hindi na niya ginagampanan ng tama ang kanyang tungkulin. Politika na ang ginagawa niya. That is not the mandate of the NBI. Correct. Tapos, I just add, no? Yung sabi mo, isn't it enough? If you look at history, Mark, even in the French Revolution, even in Cuba, why are there names of mga Che Guevara? Sa French Revolution, yung Jean Paul Marat, and in Myanmar lang, si ASEAN, si Aung San Suu Kyi, lumaban, mga military pa ang kalaban. They stood up and was supported by the people. Kasi kung walang mag-unite, may kanya-kanyang leader yan at mag-away-away. Pero isa lang tinitingala ng lahat, si VP Sara lang. Kaya dapat nandiyan siya sa harap natin. Tama. Pagkikiwala natin lahat. At kaya tayo, you know, if there was Moses, she is the modern Moses, she will bring us to the promise. Yes. Okay. We agree. We agree. Yes, ma'am. Pala. Sir, last follow-up question. Sa tingin po ninyo lahat ngayon, is it undeclared martial law or what it is? Bigyan natin ng pagkakataon ang taga-UPI. Si Ray muna. Alam na natin yung problema ng bansa. Hindi na natin kailangan pag-usapan. Alam natin, bago kung sagutin yung tanong mo, kailangan i-trace back natin eh. Makabayan, Dilawan, administrasyon. Kampi-kampi na sila lahat para gibain lang ang Duterte. Claro. Maliwanag sa lahat yan. At marami tayong natutunan kaya Kuya Eric Celis kung paano nabuo yan at bakit kailangan nilang gibain ang Duterte. Dahil bakit? Nung panahon ni Digong, halos mabura na sila eh. Makabayan, liberal, CPP, NPA. Ocho diretso. So, ayaw nilang makabalik kahit sinong Duterte. Correct.
Kaya ang ginagawa ng liberal, makipag-alyansa muna ako sa Marcos. Ito naman tangang Marcos, ang nagpatalsik sa tatay niya, liberal eh. Ang ayaw magpalitik sa tatay niya, liberal. So nakipag-alyansa, bakit? Their only vehicle para makarating ng 2028, yung liberal, is through Marcos. Ngayon, Marcelo, ang tagal na. Ang tagal ng may Marcelo. Ito nakakatakot. Kaya ako nagpapasalamat kay Kong Jing. Kasi ito talaga yung time kay Atty. Manny Luna, kay Kuya Ercel, sa lahat dito. Bakit? Ito yung time eh. Ngayon lang kaninang umaga dumaan ako sa Senate. Dinismantle nila lahat. Pinatanggal lahat. Naglagay ng barikada. Isang buwan na tayo roon. Isang buwan na. Ngayon pa nila papatanggal kasi may utos sa taas. Marcelo na tayo. Hindi man nila dinideclare, Marcelo na tayo ngayon. Ngayon, kung lalabanan natin yan na hindi tayo manawagan sa Vice President, unconstitutional yun. Extra-constitutional yun. Ayaw nating mangyari yun. Kaya, BP Sara, babalik na naman tayo ron. Para mapigilan na itong patuloy na Marcelo, tumayo ka na! Yes! Yes! Ano mo na yung, ano mo, na undeclared martial law, sabi mo. Hindi nyo ba na-feel? Feel na feel po. That's why it is undeclared. Yung martial law na dineclare no ng tatay niya at ngayon na sitwasyon, halos parehas ang paggawa. Mas maselan pa. Masama. Oh, noon, officially, ito, silent. Undeclared. Yun ang sagot. Official yan. Huwag kayong magkaila. Hindi Tama. kayo bulag. Yes. Wala, nararamdaman nyo yan. Tama. Yan po. Tugtuhan ko na, napaka-importante. BP Inday. BP Inday. Lumabas ka lang, manindigan ka. Anyway, dinudurog ka na eh. Tama. Kaya lang nananatiling nakatayo si BBM. Kaya nananatili siyang nakatayo ngayon. Durog na rin pagkatao niya eh. Dahil kontrolado niya ang mainstream at social media narrative and perception. Marami silang trolls. May ginagamit silang machine to shape perception. Ngayon, BP Inday, tumayo ka! Kami nagagaranti rito. May lalabas na 1 milyon sa Luzon, Visayas, Mindanao. Nanindigan ka na. Well, the way it is now, ang nakikita natin, wala na posisyon. Ha? Bendalon. Ha? So, ano pa bang masasabi natin kung hindi martial law yan? Yung panahon ni Marcos, Bendalon din lahat. Mayroon pang aso noon eh. Na ulihin ka lang, wala kang kalaban-laban, walang warang. Ito ngayon, under the guise of a warrant, pero pagdating sa piskal, maski walang pasihan, dahil i-decide ng piskal na ipapayag sa korte. Ito, mayroon tayong, sinabi mismo ni Marcos, na walang foreign entity will interfere. Walang ICC na sasantuhin, walang ICC na papasukin. Ano nangyari nito? Siya mismo ang nagpapasok, siya mismo ang nagbigay ng konteksto, nagbigay ng karapatan ng ICC na maghuli dito. Sinasabihan daw niya si Matibag na, sinasabihan niya ng gobyerno na, huwag kayong, there is no order from me to warrant to arrest Bato. Pero ito yung sabi niya, pero yung ginagawa sa ilalim, sumugod as declared by Senate President Cayetano. They were even in battle gear. Iniba nila yung likod ng yung pagitan ng GSIS and actually, kaya napilitan nagpaputok si Aplaska because they were already inside Senate premises. So, lahat ito, puro kasinungalingan, and that is what Marcos Sr. did in the past. It's all lies. Yung mga henchman ni General Ver, yung lahat ng mga, even yung kay Enrique, na false, ambush. Lahat yun ingredient ng isang martial law. Kasi walang katotohanan eh. They have to pretend na mayroong
katotohanan, pero it's all pailalim lahat. So, wala tayong laban dyan kung gano'n ang gobyerno natin. Okay. Sige sir, your next question. Walter Danusa from Ronda, Balita, Pilipinas. May suggestion sana po ako, no? Mas maganda, magkaroon ng gas si BP Inday Sara. Magkaroon tayo ng million signature campaign. Pag nakita po niya yung million signature campaign, Wala na po. Kami nasa front line, hindi ka naman siguro kasama. Wala ba namin lahat yan? Pupunta akong bayan, hindi na kailangan. Alam na ni BP Sara lahat yan. And it will take time. Before we know it, nilamon na Baka nakulungan tayo lahat. Inubos niya. Ang sinabi ni Terence, we tried it, pero walang nangyari. Nakita naman po natin, the situation calls for an immediate action. Sa Supreme Court po. Sa Supreme Court alone, in-ignore lang ng Supreme Court. In-ignore lang, di ba? So, next question po. Do you have any time? Yeah, brother. Kay Eric, nasubukan nyo na po bang kausapin si BP Inday Sara private? Privately? Yes. That remains to be confidential. I am not at liberty to discuss if there are initiatives regarding that. Kasi hindi namin siya gustong ilagay sa spotlight. Tsaka, alam mo, Juris, hindi naman kami 100,000 people na may puot, may dinadamdam, makipag-usap na rin 100,000 people. Mabigat yun. Kaya we did this in public because hindi lang kami, lahat ng mga organization natin. This is shared by so many other organizations na ganun ang pakiramdam. Kaya talagang magalit man yung mga tao na kapaligid sa kanya or whatever, we don't care. Basta pinaabot namin ang sentimento ng mga tao na nakikita namin araw-araw. Sa tagal na kami nasa kalye na nanawagan, hindi namin mabuo-buo kasi sinasabi nila, sino bang leader dyan? Correct. Leader dito, leader doon, leader dito. Pero kung mag-isa lang yung leader, nandiyan kami lahat. At isa lang ang komando. Yes. Diba? Next question, brother. Magandang araw po sa inyo. Kung sakali po na pumayag po si Madam Vice President na pamunuan po tayo, may mga susunod na bangin na po ba tayo? At ano po ang pagkakaiba po ng grupo po natin kung tatayo po tayo bilang isang posisyon sa mga nagpukunwaring posisyon na humihimod ng Pwede Marcos Jr. Doon natin makikita. Kasi pag tumayo si BP, yung nasa mga sarili nilang bahay, yung tinatawag ng mga fence-sitter, na silent majority, na may puot sa kanilang puso, may puot sa kanilang damdamin, maglalabasan yun. Kasi kung naninindigan na yung isang vice president, sino pa kaya tayo na hindi natin labas yung sentimento natin? Kaya magpupuntahan lahat yan. Ang tawag yan, spontaneous. Spontaneous reaction. Spontaneous yan. Now, kung hindi maging totoo na itong mga tao na naninindigan at may damdamin, hindi totoo. Makikita din yan. Hindi pala ako tatakbong presidente. Wala pala nagsusupport sa akin. Di ba? That is also one test. Barometer yan. And at least, claro, if she did it, at least she did the right thing. Yes. Hindi po pwede na ang isang leader ay sigurista. Tama. Sa lahat ng pagkakataon. Ang isang maayos na leader at matapang at matatag ay leader na handang umarap sa panganib at risiko. Lalo pa kung kasama niya ang kanyang mamamayan. Walang desisyon na walang kakibat na risko o panganib. Hindi namin sinasabi na irisko niya yung sarili niya. Ang sinasabi namin, it will be voluntary on our part. But on our part, it will be mandatory for us to ask her kasi kami ay mamamayang Pilipino. And we're looking at her as the leader. At sinasabi namin, ulitin natin, walang kasaysayan ng kilosang masa o anumang mga paglaban ng mamamayan sa mapanupil at abusadong gobyerno na nagtatagumpay kung walang alternatibong leader na namumulo at nagbubuo at nagbubuklod sa pagkilos ng mamamayan. And that situation now is calling for Vice President Sara Duterte to be a part directly, to be involved in the People's Democratic Opposition Movement. At kung may risko man ito, willing kami mag-join sa kanya, sa risko. Baka tinatanong nyo, paano kung ariskuhin siya at ipapakulong siya? Eh di, pakulong tayo lahat. Lahat tayo sa kanya.
Di ba? Anim ang kasong kinakaharap ko. Linggo-linggo may hearing ko ako, mga kababayan. I could have decided to escape. I could have stayed abroad at nag-asylum. Ba't ako bumalik? Yun ang tanong sa akin ng mga kasama doon sa US, sa Canada. Alam mong maiipit ka ba't ka babalik? Anong sabi ko? Mahirap po talikuran ang konsyensya na sinasabi sa akin I should be part ng pagkilos ng taong bayan. Baka sinasabi mo lang dahil hindi ka naman Vice President. The more that the Vice President should be standing tall for the people in the country because she has the mandate and sovereign will granted by the people sa kanya. Kami nga wala eh. Kuya Eric, ito ko lang po. Si Ka Eric po, sa ganyang sinabi ko ngayon, yung po dapat ang ating pinuno na namumuno. Yung meron po tayong patriotism na wala doon sa taong namumuno sa atin ngayon, which is si BBM. So, mapalat po tayo, meron pong mga kagaya po nito mga tao na meron pagmamahal sa bayan. Yun, thank you. Dagdag lang isa. Hindi ito para kay After you, Oliver. Hindi ito para kay BP, matalino siya abogado yan. Ito ay para sa ating lahat. Ang sitwasyon natin ngayon parang isang palubog na kumpanya. Yung presidente wala na talaga kurap. Lahat ng empleyado gustong lumaban. Ang iniisip nila, pag lumaban ako, sipayan na lang ako nitong gagong presidente dahil empleyado lang ako. So yung vice president ng company, hinihintay ng mga empleyado na manindigan. Kasi pag yun ang nanindigan, lahat yung sasama mas matibay siya. So hindi tayo, kaya yung sinasabi ni Kongjing, ni Atty. Manny, ni Kuya Eric, lahat tayo dito, hindi pwedeng tayo yung gagalaw na walang ulo. Kasi pag vice president ng company ang gumalaw, legal yun. Kasi siyang alter ego ng presidente. Bago lumubog ang kumpanya, kailangan i-save niya yung company. Correct. So, hindi tayo matatakot na lumaban kung nanindigan na si Sara. Bakit? Hindi tayo pababayaan ni Sara Mayroon tayo. So, kailangan, BP, naiintindihan ko ito. Bago lumubog ang bansa natin, manindigan ka na. Ayun! So kung itong ginagawa natin ay ribas-bas ng Panginoon, ito yung lalabas na sinasabi ni Kongjing Prats, another voices. Biblically speaking, bibigyan tayo ng Diyos kung tatayuan tayo ni Vice President Inday Sara. Okay. Sir, halimbawa sir, kung tumugon po si VP Inday Sara sa panawagan ninyo, nakakasigurado po ba kayo na meron po mga men in uniform na sumama po sa panawagan din niya? Kasi kayo po dati po kayong mga sundalo, sir. Marami na akong running pinagpuntahan. Lumalapit ako sa mga active police. Dahil nararamdaman ko yung nararamdaman nila. Dahil sumusunod lang sila sa ano. Alam mong bulong sa akin, sir, alam ko ano ginagawa na namin ang trabaho namin. Pero honestly, pag may mag-lead lalabas sila. Yung mga, lalo yung mga lower rank, non-officer rank, marami. Kasi apektado din yung mga pamilya nila Maniwala kayo. Sanay ng men in uniform. Alam ko nila, pag nilalaban natin lahat, part din yung pamilya nila. Sir, sa inyo na po lang galing, sir. Brother Kapit, may dagdag lang na pag-clarify si Atty. Manny. Then, Yeah. question ba? Alam nyo yung ating military establishment. May record na sila 2 beses sila tumayo para sa Pilipino. History. Diba? It's a 1 and it's a 2. Kaya hindi na namin dapat sagutin yan. Alam na natin kung ano Alam magiging na action natin yan. yan. History Yes. will tell us kung anong magiging reaction nila kung mayroong namumuno. Yun. Dagdagan ko, ito parang alam niyo na lahat, yung damdamin niyo is talagang mabuhay siya. Lahat ng general dito sa PNP at saka sa AFP, identified ng mga lower rank, sino yung nasusulat at tumanggap. O kunti lang yun. Realidad yan, alam yan. Ngayon, naghihintay lang sila ng galaw ng taong bayan. Hindi sila pwedeng manguna.
marami silang kakaharapin ng problema. So ang katapat nito, taong bayan lang, sigurado, ako nagsasabi sa inyo, marami dyan lulutang para sumuporta sa taong bayan. Yes. Mga final question, PL, kung wala na po, mag-barbecue finish. One more question. Sige, before sa'yo, si PL may para. Nandito po si ano, si Sarado. Si, Ayun. sige. Hindi sa likod po. Si Tatay Rani. Ate Rani, Recognize. Ba? halika. Oh, welcome natin si Quezon City Councilor Tatay Rani. Tatay sa Senado. Tingnan po natin. Listen order. Tingnan po natin si Tatay Rani. We called him last night pero alam naming busy siya kasi nag-negotiate na manatili ang ating kampuhan pero talagang pinabuwag. But today, he came over and he's going to declare na ang kanyang sa loobin ng kanyang mga nasasakupan sa Quezon City at pinamumuno ang malawak na alyansa. Pakinggan natin sa panawagang the legitimate leader to unite the people for the redemption of the country is none other than Vice President Sara Duterte. Go ahead po natin. Yes, nakakalungkot, pero nakakapagod din, pero matatalo lang eh. Matatalo lang ang pinaglalaban pagka nararamdaman natin ang mga sitwasyon ngayon. Talaga namang lahat ng paraan, lahat ginagawa ng gobyernong ito. Parang mafia na ang gobyerno natin. Yes. Lahat ginagawa para lang i-suppress ang lahat ng hinanaing ng tao. Ginagamit ang lahat ng ahensya ng gobyerno para pagtakpan ang mga pagnanakaw at ang pangwawalang hiya nila sa taong bayan. Ang taong bayan, pagod na. Naghahanap ng isang tamang leader. Sabi nga nila, tay, paano naman kami? Nakikipaglaban kami, pero yung ipinaglalaban namin, mukhang ayaw naman kaming tindigan. Kaya at least, pagkakataong ito, itong pananawagan po ng mga kasamahan po na nagmamalasakit sa bayang ito, ang pagmamalasakit po sa bayang ito ay kailangan po taong bayan at yung tinatawag nating alternative. Kami po mga ordinaryong tao, tinataya po rin namin kung ano meron kami. Pamilya namin, tinataya po namin dito. Isinasaalang-alang namin ang pangamba sa aming mga kapakanan sa bawat isa rito. Alang-alang lang na lumaya ang bayan. Pero mas tatatag ang labang ito kung may tatayong isang leader sa amin. Leader na naayon sa konstitusyon. Leader na acceptable sa taong bayan. Kaya po sana, Madam Inday Sara, alang-alang po sa bayang ito, alang-alang po sa mga kababayan nating hirap na. Sana po, tuwindig na po tayo, magkaisa po tayo, at lumantad po tayo, hindi po labanan ng gobyerno, kung hindi labanan ang nagpapahirap sa taong bayan. Correct. Kami po ay pro-government kami dahil ang gobyerno po ay binubuo ng tao. Yes. At ang gobyerno dapat magsilbi sa tao. Agree. Hindi po dapat pagsilbihan ng tao at ng taong gobyerno
ang mga tiwaling namumuno. Ha? Sa namumuno lang po kami tumatayo at sumisigaw na tama na, sobra na. Hindi ho sa gobyerno. Dahil alam po namin na buo ang gobyerno ito dahil sa tao. At sana, yun lang po, isasama ho namin sa aming panalangin lagi. I think this is the right time na palayain na ang taong bayan. Ayun. Yun. Lumaya na ang taong bayan sa kahirapan. Yes. At malawak ang pagnanakaw sa pera ng bayan. Sana po ito ay makarating sa iyo, Madam Vice President. Kami po, ordinaryong mamamayan, may pamilya rin, may mga kamag-anak na apektado na sa malawakang nakawan ng administrasyong ito. Hindi kasalanan ng gobyerno ang sitwasyon natin dito, ang paglugmok natin dito, kundi kasalanan ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Yes! Maraming salamat po at magandang umaga po sa inyo. Tatay Rani, please, everybody stand up. We will close it with a prayer. Final question. Last na talaga. Last na. May hahabulin natin yung schedule natin, but pagbibigyan natin. Magandang umaga po. Bali dati po ang lagi nating panawagan ay BBM Marcos, bumaba ka na. So bali ngayon ang magiging panawagan na natin ay BP Sara, lumabas ka na. Kasama ko yun. Pangunahin pa rin po ang pag-alis ni Marcos on resignation call, which is a constitutional law. Hindi po yun mawawala. It's ano yan, twin. Twin call. Ha? Ano bang, magkasama yan. Magkasama. It's not one or the other. It should be both. Both. Pero hindi lumabas. I-correct namin. Manindigan ka na kasama ng bayan. Sir, last. Yun po ang... last na talaga ito. Let Sarah lead. No, kay Lily yun eh. Let Sarah join the people to redeem the country. Yun ang so, ang mga gusto nyo pang itanong sa susunod ng activities kasi masarap po ang fellowship sa barbecue pag mainit. Yun! Kapag dito po yan sa Lola Hotel. Tatay Rani, please join us and lead our prayer for sa pagpapasalamat sa media, sa ating mga kaibigan at mga independent political commentators and critics. And your call to the nation. Yes, dakilang Ama, maraming salamat po sa oras na to na nagtitipon-tipon po kami mga anak nyo. Sa oras po ito, basbasan nyo po kami. Alam po namin nalulungkot din po kayo, Ama, sa nangyayari sa bayang ito. Muli, itinataas po namin sa iyo yung himala na hinihintay ng taong bayan. Ipuin mo po ang aming Vice Presidente na tumindig na po alang-alang sa bayang ito. Ipuin niyo rin po si Presidente Bongbong Marcos na maglinaw na po sana ang kanyang kaisipan at kanyang diwa at ang kanyang puso na sana po maubalik loob na po siya sa iyo, Panginoon, para po maramdaman niya na kayo ang tunay na Panginoon at kayo ang tunay na nagagalak pag ginagampanan niya ang kanyang tungkulin para sa bayan at sa ating mamamayan. Hirap na kami, Lord. Sana, Lord, itong oras na to, yung milagrong hinahanap po namin, alang-alang po sa inyong mga anak, alang-alang po sa aming mga kapatid, na hirap na araw-araw hindi na malaman kung saan pupunin ang pagkain. At kami ay mula sa iyo at hindi mo kami pababayaan. Kaya Panginoon, sanggipin mo po ang bayang ito na sadyang ginawa mo
para sa bansang Pilipino at sa mga Pilipino. Panginoon, nawa po sa oras na to, sabi nyo nga po, pag merong higit sa isa na nagsasama-sama sa iyong ngalan, kapiling ka po namin. Ang pag-asa ng bayan, Panginoon, ang pagkakaisa. Ang pagkakaisang ito, Panginoon, ay magmumula sa iyo. Kaya, sa ngalan na iyong anak na si Jesus, dinggin mo po ang panalangin ng sambayanang Pilipino. Pasalamat sa buhay na binigay niyo sa amin. Pasalamat sa lahat ng bagay na ginawa mo para sa amin. Pero ngayon pa lang, Panginoon, sasabihin na po namin na ipagkakaloob niyo po sa amin ang kapayapaan ng bayang ito. Naway ang pagmamahal sa kapwa at pagmamahal din sa iyo. Iyan po ang panalangin ng sambayanang Pilipino na baguhin niyo na po ang mga nangyayari sa bayan. Amen. Maraming salamat sa inyong pagtulong.